Maging ligtas, maging panatag Pilipinas. Ligtas, maging panatag Pilipinas. Ligtas ang bayan kung laging handa ang mamamayan. Tunghayan ang mga balita at kwento ng kahandaan, pagtutulungan at mabilis na aksyon sa Civil Defense in Action. Nagpulong ang Office of Civil Defense at Climate Change Commission kaugnay sa tamang mga pamamalakad at paghahanda sa mga pabago-bagong panahon. Pinangunahan ang pulong ni na Civil Defense Administrator Undersecretary Harold Cabreros. Siya na mismo ang nag-welcome sa Climate Change Commission sa OCD Headquarters. Pinangunahan ito ni na CCC Commissioner Albert de la Cruz. Nakafocus ang pulong sa pag-explore ng tinatawag na collaborative programs at saka ma-reaffirm ang commitment ng CCC para sa patuloy na koordinasyon sa OCD. Kasama rin sa pulong sina OCD Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV at Assistant Secretary Cesar Idio. Samantala, sa CCC naman ay kasama ni Commissioner de la Cruz si Attorney Richard Bihasa. Pinagtibay ng Office of Civil Defense ang partnership nito kasama ang World Bank para sa Disaster Risk Reduction and Management sa pamamagitan ng isang pagpupulong nitong September 3, 2025 sa Camp Aguinaldo, Quezon City. Pinasalamatan ni OCD Administrator Undersecretary Harold Cabreros ang mahigit isang dekadang suporta ng World Bank sa development financing, technical assistance at knowledge sharing. Binigyang diin ni Undersecretary Cabreros ang kahalagahan ng kooperasyong ito sa pagpapatibay ng mga institusyon at komunidad laban sa mga kalamidad at epekto ng climate change. Ibinahagi ng mga opisyal ng World Bank ang kanilang suporta at pagtutok sa pagpapalakas ng mga sistema lalo na sa early warning systems at local governance. Interesado rin ang World Bank na palawakin ang partnerships kasama mga pribadong sektor gaya ng electricity distribution companies. Tinalakay din ang pagpapabuti ng pagkalat ng impormasyon sa mga oras ng emergency katulad ng mga babala sa tsunami kasama ang Department of Science and Technology sa pag-aaral ng mga solusyon. Bahagi pa rin ito ng whole of society approach na itinataguyod ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at DND Secretary Gilberto Teodoro Jr. para sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas. Lumagda sa isang kasunduan ng Office of Civil Defense at Operation Blessing Foundation Philippines Incorporated para palakasin pa ang ugnayan para sa paghahanda, pagtugon at recovery efforts sa buong bansa. Pinangunahan ni Civil Defense Administrator Undersecretary Harold Cabreros ang paglagda kasama sina Assistant Secretary Cesar Idio, Deputy Administrator for Operations at OCD Director Cesar Agnir ng Partnership, Collaboration and Engagement Service. Habang kinatawan naman ng OBFI ang pangulo nito na si Peter Cairuz, Executive Director Gigeline Endaya at Programs Coordinator Mela Malana. Ang OBFI ang humanitarian arm ng CBN Asia na kinilala sa mga programa nitong sumasagip ng maraming buhay at nagbibigay ng tulong sa oras ng krisis. Mas palalakasin ng kasunduan ng dalawang organisasyon ang resource sharing, coordinated action at community-centered intervention tuwing may emergency. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Cabreros ang pangangailangang laging handa ang bansa na laging nakararanas ng sakuna at kalamidad tulad na lang ng bagyo, baha, lindol at tsunami. Kaya't kailangan ng mas pagtutulungan at pinagsamang lakas ng pamahalaan at pribadong sektor, volunteer groups, civil society organizations upang agarang maihatid ang tulong sa mga biktima. Ayon naman kay OBF-PI, President Peter Cairuz, malaki ang tulong ng kolaborasyon sa government institution upang maihatid ang kanilang humanitarian aid kung saan mas kinakailangan.
bilang patuloy na pag-agapay sa mga komunidad na apektado ng patuloy na aktibidad ng Bulkang Kanlaon. Nag-turnover ang Regional Incident Management Team ng 64 blankets sa Internally Displaced Persons o IDPs sa Canlaon City, Negros Oriental. Bago ang pamamahagi ng non-food items, nagsagawa ang RIMT ng courtesy call sa Emergency Operations Center ng Canlaon City Disaster Risk Reduction and Management Office para matiyak ang maayos na distribusyon. Kasalukuyang naninirahan ang evacuees sa evacuation camps sa Barangay Pula at Barangay Masulog. Tinatayang may 4 na pamilya at 20 individual ang nasa Barangay Pula Evacuation Camp kung saan inihatid ang nasa 20 blankets. Habang may 12 pamilya at 44 na individual naman ang nasa Barangay Masulog Evacuation Camp na siya namang pinagbigyan ng natitirang 44 blankets. Bahagi ito ng patuloy na suporta ng Regional Task Force Canlaon, RIMT, sa mga komunidad na apektado ng Canlaon Volcano. Aabot sa 28,000 cubic meters ng volcanic debris mula sa pagputok ng Bulkang Canlaon ang nakuha mula sa waterways malapit sa paanan ng bulkan sa La Castellana, Negros Occidental. Kasunod ng pag-overflow ng Lahar Silted Creeks na siyang nagresulta sa pagbaha sa Barangay Biak na Bato noong August 31, nagpadala kaagad ang provincial government ng mga backhoe at dump truck. Nagsagawa sila ng clearing operation lalo na sa Tamborong Creek. Sinabi ni Philip Lechoncito, Park Operations Superintendent, na natuntunan nila ang mga lugar na kailangan ng agarang pag-aayos, partikular na sa Mount Canlaon Natural Park. Sinabi niya na ang volcanic materials ay aalisin at saka iipunin sa MKNP protected area. Hindi kasi uubra ang dredging nang walang clearance mula sa official of the Secretary ng Department of Environment and Natural Resources. Inuumpisahan na nila ngayon ang clearing. Ito ay nasa ilalim ng Protected Area Management Board Resolution 1 na ang mga materyales ay maaaring ma-stockpile sa bahagi ng MKNP. Sinabi ni Lechoncito na nagbigay na sila ng ulat sa Mines and Geosciences Bureau at magbibigay sila ng ulat kasama ang PAMB Resolution 17 para humiling ng dredging clearance mula kay DENR Secretary Rafael Lotilla. Sa hiwalay na panayam kay Provincial Administrator Rayfrando Diaz II, sinabi niya na ang waterways sa Barangay Biak na Bato ay kailangan na ayusin at linisin para sa malalakas na pag-ulan. Laging tandaan, bawat segundo ay mahalaga. Ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan, kaya't mainam na laging handa anuman ang ganap. Dahil sa bagong Pilipinas, walang maiiwan. Ako po si Danny Lagman at ito ang Civil Defense in Action. Maging